This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 7. Episode 78. And today is October 28, 2025. And it's a Bible Tuesday na. Hi, kumusta Anje? Okay naman pa, Tata Bert. Ikaw po na ko sana. Ay, talagang kinakaya na lang. Grabe. And thank you, Tata Bert. Kahit not feeling well ka po nag-AGT ka pa rin. Thank you po. Sana kayo rin po dyan na usong-uso po ang flu-like virus ngayon. Sa totoo lang, yung mga drugstores na yun, mga mercury drugs, yung mga branches na punong-puno ng tao ngayon. Yan. Eh dahil nga po bumibili ng mga gamot para sa flu. Hopefully, nasa maayos na kalagayan naman kayo. Yan po. And sa mga may sakit po, pagaling po kayo. Yan. Pray over po kayo. Yan. Pray over din natin si Tata Bert. Yan. Ano nga ako, nakakalimutan ko nga pala, bakit tanggap ako ng pray over, tapos sarili ko, hindi ko ma-pray over. Nung pin-pray over ko kagabi, may nambabas naman sa akin. Ay, oo nga po. Grabe, Tata Bert. Sakit siya nga binabas. At sarili mo pang inaanak. Ang nambabas. Ay, totoo. Talaga naman. Ako, attorney. Yan na lang minsan ang entertainment. Ayan. Kamusta po? Ayan, alam kong yun nga, bukod po sa mga sakit na kumakalat ngayon, may mga kumakalat din na hindi magagandang balita pa rin. Yes, oo. Katulad nung isang veteranang singer natin, si Louie Reyes. Isang jazz singer yan At dating miyembro ng isang grupo, yung ma'am knows it. Yung grupo na ito, The New Minstrels. Magaling na singer yan. Louie Reyes. Ang age na namatay sa age na 72. And another one is an actor, si Patrick. That Patrick De La Rosa. Patrick De La Rosa. Oo nga. Patay 64 years old, no? At kinamatay niya, pneumonia and cancer. Yeah. Ay, ako po. Condolences po. Condolences. Patibayan po natin katawan natin sa panahon ngayon. Hindi ko natin malaman ang takbo. At uso ang mga karamdaman talaga. Yes. Patibayan natin ang gusto. Vitamins, gulay, kumain ng mga ganyan. Water. Naku. Yes, water. Plenty of water. Drink plenty of water. Yan. Dahil pag may sipon kayo, dehydrated talaga kayo. Ay, hydrate. Ayan. Okay. Ayan po. O nga pala, Yes po. mukhang kagagaling mo lang sa abroad. Oo nga, Tata Bert. Ako, thank you Lord. Can you share with us Sige po. yung mga adventures mong yan? Yan. Sige po. Thank you, Tata Bert. At ako po ay nagpunta po sa Vietnam. So, may 3 cities doon. Actually, 4. Ho Chi Minh, Hanoi, Hoi An, Da Nang. Yung 3 po yung pinunta namin ng office mates ko. Yung Da Nang, parang beach. Parang siyang natin, Ilocos, Batangas side. Parang provincial. Yung Hoi An, more of, para siya yung Divisoria. Okay. Yan. Yung Hanoi, parang siya yung Manila. Yun. So, medyo magkakalayo po yung Da Nang tsaka Hanoi, parang 1 hour flight. Wow. Yung Hanoi, ano lang po yan, 1 hour. So, yung sa Da Nang po, actually, to be honest, Tata Bert, ang in-expect ko, hindi ako masyado excited excited naman. Pero yung expectations mo, like Singapore, like Thailand, parang, di ba, ang daming pwedeng gawin. Pag sa Vietnam, sabi ko, baka parang Taiwan lang siya, na purong Masileo, ganun. Pagdating ko doon, first is, ang linis. Yeah, totoo. Ang linis po. Tsaka, kahit alam mo may mga tindahan sa kanto, uso sa kanila yung parang, yung mga stool, tapos uupo ka doon, gano'ng maliit. Kakain. Walang kalat, walang Still, they were amoy. able to maintain yung cleanliness na surroundings, ha? Walang amoy na Wow. Bert. Kahit may mga basura doon, nagtataka ko ginagawa ko pa kayo basura. Bakit wala talaga? Remember, ang Vietnam, kagagaling lang sa giyera niya, ha? Years ago. Yes, oo nga. Gagaling lang sa giyera niyan. At Vietnam was able to,
recover Oo nga po. doon sa gera na yan. Malamig pa din. Yes, malamig. Ayun, parang, parang 19 to 22 yung ano doon. Grabe po. Hindi ko na in-expect po yung lamig. Pero yun. Tapos, ang nakakatawa, Tata Bert, yung poste, yung mga electricity na tulad sa atin, wala na, para ng BGC doon, nasa ilalim na. Ganun na dapat talaga. Ewan ko sa atin. Yun nga, Tata Ang Bert. nakapagtataka ka, pag pumunta ka sa isang interior na lugar, makikita mo, nagsala-salabat yung mga, ang dami niyan. Dito na sa Paranaque, dami. Pupunta ka pa ng Maynila, ay sus, ginuka ako, bakit ganito? Sa ibang bansa, hindi mo na makikita yung ganito eh. Napag-iiwanan na talaga ang Pilipinas. Foreigner daw. What's that? Is that air? Hindi sila sanay. Kaya sampayan. Sa totoo, nakakahiya akong Pilipinas. Oo, Tata Bert. As in, Hindi ako naaawa sa Pilipinas ngayon, nahihiya ako. correct. Nahihiya. Totoo. Kasi, kung sa mga bata po ngayon, hindi nakakaalam, ang Vietnam and Philippines, yung 60s to 70s, Philippines ang top sa Asia, Yes, to be dati. honest. At ang Vietnam sobrang wala. Ay, Talagang wala. Devastated yung country na yan ng ano eh. Because of the War. Vietnam War and all. Tapos, grabe, even yung surroundings, kahit nasa beach or nasa city, hindi sila nagtanggal masyado ng mga puno. Ang dami pa nilang Yun ang isa pa. kapatagan. Yan ang isa pa. Ay, grabe. Sabi Dito ko, sa atin, puro development daw. ay, Puro, naku. ang dami puno pinagtatatanggal. Oh, naku. Yan. Eh, di ba, Tata Bert, dati, nag-ano pa, tayo pa nagbibigay ng kanin sa Vietnam, alam ko, di ba? Yes. Sa atin Oh nag-aaral. my God. Sa atin Yes. sila nag-aaral eh. Opo. And, grabe, ang food nila ngayon doon, ay, fresh lahat. At doon pa tayo ngayon umaangkat ng rice natin. Ha? Isa sa bansa ngayon na kinaangkatan natin ng rice, Vietnam mismo. Na, strange, Tata Bert, kasi dami nating, ano, Sa atin lang natuto yan ang pagtatanim. Eh. grabe. So, yun. Ganyan kakurap ang mga naging opisyal natin. Yes. Hi. Ganyan. Sadly. Yes. Yan po talaga. Unfortunately. At magpapasko na parang wala pa rin, ewan ko po, na nangyari sa parang dinaan na naman tayo sa actingan. Pero please, wag na po tayo magpaloko. Nahihiya ako sa Pilipinas, sa totoo lang. Naku, grabe. Dati masasabi mo na maipagmamalaki mo na Pilipino ka eh. Ngayon, nahihiya ako. Parang sa immigration, Tata Bert, nakaganito yung passport ko. Parang yung makita na Pilipino ko. May nangyari sa Norway, no? Ano na kung nabasa mo yan. May isang Pilipino doon na tourist sa Norway. Opo. Naubusan na siya ng local currency. Mm. Pero may US dollar siya. Ay, opo, sige po. Then ipinapalit niya sa money changer yung ano niya, yung US dollar niya. Nung tinignan ng ganyan, nalaman na Pilipino, hindi pinalitan. Grabe. You are from the Philippines. Oh my And God. corruption is very rampant there. Your money may be... From ano, corruption? Hindi mo nakakahiya. Hinang-tingin sa atin. Norway. Ay, nako. Ay, kaya sabi nila, no way! No way, money exchange! Joke lang. Pero, ay yes, Tata Bert, parang ano ata yan eh, kamag-anak ni Inka Magnaye, yung nag-co-host, tsaka ano. Grabe no? So, isipin nyo, yun ang tingin nila sa ating lahat. Ganda Dahil talaga. sa Ang sama ng image. sama. Sama ng image ng Pilipino. Bukod sa meron tayong dictator na president, murderer, hanggang sa drug addict na mga hanggang tayo mismo mga civilian. Nadamay na rin tayo. So, napakalungkot, Tata Bert. Ayun. Ay, naku po. Hopefully, magkaroon ng ano pa, no? There's still time para maka-recover, makabawi. Yeah. Pilipinas. And one good thing na nakikita ko ay may connection sa agriculture, sa rice in particular. Pinirmahan na ng presidente na magkakaroon na ng floor price ang palay. Na kailangan ng mga farmers sa totoo lang. Wala pa yung amount, no? Dahil kasama, ang amount kasi lalabas yan doon sa IRR eh. Implementing rules and regulation. Pero dapat na may basis na. Okay po. So, pag sinabing may floor price, Tata Bert, sorry, parang fixed amount na. Hindi pwedeng bumaba sa floor price
ang pagbili ng mga traders sa ng ano. Unlike itong mga nakaraan lang, pero biro mo ang mga dating yung basang bigas na dati 18, Opo. 8 pesos. Oh my gosh. Ganun kalaki yung ano? Ano na? Ano na mangyari sa mga farmer? Kawawa nga ang farmers. That's one good news sa ngayon, no, na pinirmahan na ng presidente na magkakaroon na ng floor price talaga ang palay. Okay, at least may progress po. At Yeah. sana tuloy-tuloy. Okay, kasi habang may buhay, may pag-asa naman, wag natin dahil lang sa mga nangyayari ngayon, wala na pag-asa. Pero pa rin hanggat may nakikita tayong good governance sa mga opisyal, di ba? At bumoto kasi ng tama. Yun naman talagang number one dyan. Solusyon, sa totoo lang po. Ay, naku po. Ayun. Sige po, Tata Bert, anything else po? So, parang wala. Hindi ako nakapag, dahil sa hindi magandang kondisyon ng Okay katawan. lang, Tata Bert. Parang magpahinga ka lang po dyan. Ah. Batiin ko lang po, Tata Bert, Sige, ang sige, ating sige. mga avid fans. Hello, Miss Linda Umayang. Pagaling din po. Uy. Balita ko may sakit din po ito. Mhm. Ate Judy Pimentel. Hi, Judy. Ate Irene. Hi, Nicolas. Irene. Ate Connie. Tita Helen. Ate Marina Espedilla. Ate Nara. Miss Joyce Panganiban. And Kuya Joseph. Hello po. Good evening. Ayan po. So, ngayong Tuesday po, Bible reading po tayo. Nasa Jeremiah or Jeremiah pa rin po kami. Ayan. So, let me know lang, Tata Bert, kung anong gusto mo ipahinga ng todo. Hindi, okay lang. Okay lang po. Okay lang. Sige po. Ayan. So, yan. Magbasa na po tayo. Okay, sige. Pagbasa mula sa aklat ni Jeremiah, chapter 13. Ang talinghaga ng mga damit panloob. Ganito ang utos sa akin ni Yahweh. Bumili ka ng mga damit panloob na yari sa linen at iyong isuot, ngunit huwag mong babasain. Kaya bumili nga ako ng damit panloob ayon sa sinabi ni Yahweh at aking isinuot. Pagkatapos ay hinutusan ako muli ni Yahweh. Pumunta ka sa ilog Euphrates, hubarin mo ang damit panloob at iyong itago sa isang butas sa bato. Kaya ginawa ko ang iniutos sa akin ni Yahweh at pagkatapos ako'y umuwi. Makalipas ang maraming araw, pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang mga damit panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Euphrates at kinuha ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at hindi na mapapakinabangan. Muling nagsalita si Yahweh. Ganyan ang gagawin ko sa palalong Juda at mas palalo pang Jerusalem. Ang masasamang taong ito'y hindi sumunod sa aking mga utos. Lalo silang nagmatigas at sinunod ang kanilang sariling kagustuhan. Sumamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit panloob na wala ng kabuluhan. Useless. Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob, gayon ang nais ko sa mga taga-Israel at taga-Juda na sila'y kumapit sa akin ng mahigpit. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang at sa gayoy papurihan nila at parangalan ng aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang sumunod sa akin. Yan nga naging problema talaga ng mga taga-Juda, no? Naging ikang lumayo sila ng gusto kay Yahweh. Yung kanilang pagtatangi kay Yahweh nawala. Mas ibinuhos nila iyon sa mga Diyos-Diyosan. Kaya inahalin tulad yung naging yung ginawa nilang iyon ni Yahweh sa panloob na damit. Actually, yung panloob na damit parang belt lang yan eh. Parang ganun yan eh. Natatanggal lang ganyan eh. Kita mo pinabayaan, nabulok, ganun ang mangyayari. Kaya nabulok ng ganyan naman yan dahil syempre nilalayo nila ang sarili nila kay Yahweh. Kaya wala silang kauuwian kundi ang mabulok sila. Mabulit sila sa kasalanan, malayo sa tamang gawain. Yan ang magiging kaparusahan sa kanila ni Yahweh na binabanggit dito.
kung paano kumakapit sa katawan ng tawang damit, panloob. Gayon ang nais ko sa mga taga-Israel at taga-Juda na sila'y kumapit sa akin ng mahigpit. Sana ganun nga ang ginawa nila. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinilang. At sa gayoy, papurihan nila at parangalan ng aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang sumunod sa akin. Napakaraming pagkakataon talaga na ang ibinigay ni Yahweh upang magbago ang taga-Israel. Pero ayaw nilang sumunod. Naging palalo sila sa paggawa ng hindi ka nais-nais. Sa mga bagay na hindi ka nais-nais, mga bagay na ayaw o lumalabag sa kasunduan ni Yahweh sa mga taga-Israel. Thank you po, Tita Bert. Tuloy na pa tayo sa verse 12. Ang talinghaga ng lalagyan ng alak. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, sabihin mo sa kanila na ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Punuin ninyo ng alak ang bawat tapayan. Ganito naman ang isasagot nila. Alam namin na dapat punuin ng alak ang bawat tapayan. Pagkatapos, sasabihin mo sa kanila, ang mga tao sa lupain ito ay paiinumin ni Yahweh ng alak hanggang sa sila'y malasing. Mula sa mga hari ng mga salinlahi ni David, mga pari, mga propeta, at lahat ng tao sa Jerusalem. At pagkatapos, pag-uumpog-umpugin ko silang parang mga tapayan hanggang madurog na lahat, matatanda at mga bata. Hindi ko sila kahahabagan kaunti man kapag ginawa ko ito. Talagang napakatindi yung galit ni Yahweh sa mga taga-Israel na ito dahil sa ginawa nga nilang paglabag, hindi pagsunod sa kanyang mga utos. Grabe yung naging kasamaan ng mga taga-Israel noong panahon na ito. Kaya mas ninanais pa ni Yahweh na matuto the hard way yung mga taga-Israel na ito. Kasi Huda kung maraming mamatay sa kanila. Basta ang bottom line nung kanyang gagawain na ito ng pagpaparusa ay yung manumbalik ang mga taga-Israel na ito sa kanya. Kita pag-uumpugin, kahit na bata, kahit na magkabasag-basag ng ulo, wala siya pakialam. Ganun talaga ang naging kasamaan talaga ng Israel. Nagbababala si Jeremias tungkol sa kapalaluan. Mga Israelita, si Yahweh ay nagpahayag na, magpakumbaba kayo at siya'y dinggin. Parangalan ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Parangalan ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Bago niya palaganapin ang kadiliman at bago kayo madapa sa mga bundok kapag dumilim na. Bago niya gawing matinding kadiliman ang liwanag na inaasahan ninyo. Ngunit kung hindi kayo makikinig, palihim akong tatangis dahil sa iyong kapalaluan. Buong kapaitan akong iiyak at tutulo ang aking mga luha sapagkat nabihag ang bayan ko. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, sabihin mo sa hari at sa kanyang inang reyna na bumaba na sa kanilang trono sapagkat naalis na sa kanilang ulo ang magaganda nilang korona. Nasakop na ang mga bayan sa timog ng Juda. Wala nang makapasok doon. Dinalang bihag ang mga taga-Juda at ipapatapong lahat. Masdan ninyo, mga taga-Jerusalem, dumarating na mula sa hilaga ang inyong mga kaaway. Nasaan ang mga taong ipinagkatiwala sa inyo, ang bayang pinagmamalaki ninyo? Anong sasabihin mo kapag sinakop ka at pinagharian ng mga taong inakala mong mga kaibigan? Maghihirap ka tulad ng isang babaeng nanganganak. At kung itanong mo kung bakit nangyari ito sa iyo, kung bakit napunit ang iyong damit, at kung bakit ka pinagsamantalahan, ang dahilan ay napakabigat ng iyong kasalanan. Kaya bang baguhin ng isang Etiope ang kulay ng kanyang balat? O maalis kaya ng isang leopardo ang kanyang mga batik? Kapag iyan ay nangyari, matututo na rin kayong gumawa ng matuwid. Kayo na walang ginagawa kundi pawang kasamaan. Dahil dito, pangangalatin kayo ni Yahweh, tulad ng ipinagpad ng hangin. Iyan ang mangyayari sa inyo.
sabi ni Yahweh. Iyan ang gagawin ko sa inyo sapagkat ako'y kinalimutan ninyo at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan. Huhubaran kita at malalantad ka sa kahihiyan. Nakita ko ang mga kasuklam-suklam na gawa mo. Ang iyong pagsamba sa mga Diyos-Diyosang nasa mga burol at kabukiran, tulad ng lalaking nagnanasa sa asawa ng kanyang kapwa, gaya ng kabayong lalaki na humahalinghing pagkakita sa isang kabayong babae. Nakatakda na ang iyong kapahamakan, Jerusalem. Kailan ka pa kaya magsisisi upang maging malinis ka? Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Grabe ang galit. Nagbababala si Jeremias tungkol sa kapalaluan. Binigyan talaga ng babala na ni Yahweh to Jeremias ang mga taga-Israel dahil nga sa sobra ng kapalaluan nila. Sobrang kasamaan na ang pinaiiral nila. Parangalan ninyo si Yahweh na inyong Diyos bago ninyo palaganapin ang kadiliman. At dito binibigyan pa sila ng tsansa ni Jeremias na magbago. At baka yung madilim na landas na kanilang tatahakin ay magkaroon pa ng liwanag. Parangalan ninyo si Yahweh na inyong Diyos bago niya palaganapin ang kadiliman at bago kayo madapa sa mga bundok kapag dumilim na. Bago niya gawing matinding kadiliman ang liwanag na inaasahan ninyo. Ibig sabihin din, kalagim-lagim ang sasapitin ng Judah sa kamay ng isang bansang malakas na sasakop dito. Ngunit kung hindi kayo makikinig, palihim akong tatangis dahil sa inyong kapalaluan. Buong kapaitan akong iiyak at tutulong ang aking mga luha sapagkat nabihag ang bayan ko. Masakit man sa loob talaga ni Jeremias na sabihin sa mga taga-Israel ito. Talagang sobra lang kasi ang naging kasamaan ng Israel Masama man ang loob niya, wala siyang magagawa. Wala siyang magagawa. Dahil yun ang ninanais na ng Diyos Ang kinakailangan lang kasing gawain niya ay sumunod sa ipinag-uutos sa kanya na ipasabi yung mga bagay na ito sa mga taga-Israel upang sana, hopefully, magkaroon ng pagkakataon na makabawi pang Israel. Ang problema nga, hindi nangyari yung ganon. Kaya parang sinasabi na rin ni Jeremias, hindi na siya dapat masisi sa mga nangyari ito ng mga taga-Israel na kanyang mga kababayan. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, sabihin mo sa hari at sa kanyang inang reyna na bumaba na sa kanilang trono sapagkat naalis na sa kanilang ulo ang magaganda nilang korona. Noong panahong sakupin ng bansang Babylonia ni Haring Nebuchadnezzar ang Juda, ang hari noon ay si Jehoiakim, something like that. Batang-bata yung hari nito. Naghari ito ng 3 months lang. 3 months lang at nasakop ng Babylonia. Actually, among the captives na dinala sa Babylonia ay yung hari na ito. Si Jehoiakim, something like that. Ang ano niya. Batang-bata siya, 18 years old. At 3 months lang siyang nagre-reign as king. Yung panahon na yon. Then, nung naging captive siya sa Babylonia for 37 years. Talagang, ano yun? Pinahirapan din ang gusto dahil captive nga then later on, nakita naman na talagang hari siya. At kinakailangan bigyan din ng igalang din ng mga taga-Babylonia yung pagiging hari niya. Saka siya tinanggal doon sa pagkaalipit at isinama ng hari ng Babylonia noon na makasama nila sa pagkainan. Yan ang nangyari doon kay Jehoiakim, something like that. Nasakop na ang mga bayan sa tibok ng Juda. Wala nang makapasok doon. Dinalang bihag ang mga taga-Juda at
ipapatapong lahat doon. Masdan ninyo mga taga-Jerusalem, dumarating na mula sa hilaga ang inyong mga kaaway. Nasaan ang mga taong ipinagkatiwala sa inyo? Ang bayang ipinagmamalaki ninyo. Ano ang sasabihin mo kapag sinakop ka at pinagharian ng mga taong inakala mong mga kaibigan? Maghihirap ka tulad ng isang babaeng nanganganak. At kung itanong mo kung bakit nangyari ito, kung bakit napunit ang iyong damit, at kung bakit ka pinagsamantalahan, ang dahilan ay napakabigat ng iyong kasalanan. Yun ang dahilan. Kaya bang baguhin ng isang Etiope ang kulay ng kanyang balat? Ang Etiope kasi taga-Ethiopia. At alam mo naman, taga-Ethiopia, dark skin dyan. Diba? Pwede bang mabago? Kinumpara niya yung pagiging imposible na mangyayari na magbabago ang taga-Israel doon sa kulay ng mga taga-Ethiopia at sa leopard, yung batik ng leopard. Kapag yan ay nangyari, matututo na rin kayong gumawa ng matuwid. Kayo na walang ginagawa, kundi pawang kasamaan. So talagang imposible na magbago ng mga panahon na iyon ng mga taga-Israel. Dahil dito, pangangalatin kayo ni Yahweh, pangangalatin meaning ikakalat sila. Tulad ng ipinalpad ng hangin. Ano pa ipatatabit? Yung ba yung sa Yan bigas? ang bigas ng palay. Tama. Yung, Parang ginagawa. pag inanong mo, tinahit mo lang yan, gliliparan yan. Yun. Yan ang mangyayari sa inyo, sabi ni Yahweh. Iyan ang gagawin ko sa inyo, sapagkat ako'y kinalimutan ninyo at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan. Yun talaga ang mabigat na naging kasalanan ng mga taga-Israel. Yung sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan at binaliwala nila si Yahweh. Nakatakda na ang iyong kapahamakan, Jerusalem. Kailan ka pa kaya magsisisi upang maging malinis ka? Sa panahon yan, hindi magsisisi. Puro pakitang tao yung pagsisisi ginagawa ng mga taga-Israel noon. Akala naman nila maniniwala sa kanila. Siyempre nababasa niya isip, ang puso. Yes. Na pakunwari yung mga pagsisising ginagawa nila. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung pahirap talaga. Tuloy-tuloy pa rin yung naging pagsakop ng ibang bansa sa Juda. Thank you, Tata Bert. Tayo sa... Sige lang po, Tata Sige lang. Bert. Opo. Chapter 14. Ang matinding tagtuyot. Ito ang pahayag ni Yahweh kay Jeremias tungkol sa tagtuyot. Nananamis ang Juda, naghihingalong kanyang mga lungsod, nakahandusay sa lupa ang mga tao dahil sa matinding kalungkutan, at napapasaklolo ang Jerusalem. Inutusan ng mayayaman ang kanilang mga ilipin upang kumuha ng tubig. Nagpunta naman ang mga ito sa mga balon, ngunit wala silang nakuhang tubig doon. Kaya nagbalik sila na walang laman ang mga banga. Dahil sa kahihiyan at kabiguan, ay tinatakpan nila ang kanilang muka, sapagkat bitak-bitak na ang lupa. Tuyong-tuyo na ang lupain dahil hindi umuulan, nanulupay-pay ang mga magbubukid, kaya sila'y nagtalokbong na lang ng muka. Iniwan na ng inahing usa ang kanyang anak na bagong silang, sapagkat wala nang sariwang damo sa parang. Umakyat sa mga burol ang mga asnong may ilap, humihingal na parang mga asong gubat, nalalabo ang kanilang paningin dahil sa kawalan ng pagkain. Nagsumamo sa akin ang aking bayan. Yahweh, bagaman inuusig kami ng aming mga kasalanan, gayunman kami tulungan mo gaya ng iyong pangako. Tunay na maraming beses na kaming tumalikod. Kami ay nagkasala laban sa iyo. Ikaw ang tanging pag-asa ng Israel. Ikaw lamang ang makakapagligtas sa amin sa panahon ng kagipitan. Bakit para kang dayuhan sa aming bayan? Parang isang manlalakbay na nakikitulog lamang. Bakit para kang isang taong nabigla? Parang kawal na walang tulong na magawa. Ngunit ang totoo, O Yahweh, kasama ka namin. Kami ay iyong bayan. Huwag mo kaming pabayaan.
Ang sabi ni Yahweh tungkol sa mga taong ito, ginusto nilang lumayo sa akin at walang nakapigil sa kanila. Kaya naman, hindi ako nalulugod sa kanila. Hindi ko malilimot ang masasama nilang gawa at paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. At sinabi sa akin ni Yahweh, huwag mong hilingin sa akin na tulungan ko ang mga taong ito. Kahit na sila'y mag-ayuno, magsunog ng mga handog at magdala ng handog na pagkaing butil, hindi ko diringgin ang kanilang panalangin at hindi ako malulugod sa kanila. Sa halip, pababayaan ko silang mamatay sa digmaan, sa matinding gutom at sa sakit. Ang sabi ko naman, Panginoong Yahweh, alam mong sinasabi ng mga propeta na hindi magkakaroon ng digmaan o taggutom sapagkat iyong ipinangako na kapayapaan lamang ang mararanasan sa buong bayan. Subalit ganito ang sagot ni Yahweh. Bawang kasinungalingan ang sinasabi ng mga propetang iyan. Hindi ko sila sinugo, inutusan o kinausap man. Ang mga pangitahing kanilang sinasabi sa inyo ay hindi galing sa akin, kundi pawang kathang isip lamang nila. Ito ang gagawin ko sa mga propetang hindi ko sinugo, ngunit nagpapahayag sa aking pangalan at nagsasabing hindi daranas ng taggutom ang lupain. Lilipulin ko sila sa pamamagitan ng digmaan at taggutom. Pati ang mga taong pinagsabihan nila ng mga bagay na ito ay masasawi sa digmaan at sa taggutom. Itatapon sa mga lansangan ng Jerusalem ang kanilang mga bangkay at walang maglilibing sa kanila. Ganyan ang mangyayari sa kanilang lahat, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak. Pagbabayarin ko sila sa kanilang kasamaan. Inutusan ni Yahweh si Jeremias na paalam sa bayan ang kanyang kalungkutan at sabihin, araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y lubhang nasaktan. Kapag lumabas ako sa kabukiran, nakikita ko mga nasawi sa digmaan. Kapag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang taong namamatay sa gutom. Patuloy sa kanilang gawain ng mga propeta at mga pari, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Yan. Verses 1 to 18 lang po yan. Babalik lang po tayo sa verse 1. Ang matinding tagtuyot. Ito kinumpara din ni Yahweh through Jeremias yung mangyayari sa Judah o sa Israel, Jerusalem, parang iira ng tagtuyot doon. Ganun ang mangyayari, talagang devastated ang Israel doon. Wala halos pwedeng wala halos pwedeng makuha o maali sa kanilang mga lupa. Wala halos tubig. Yung kanilang mga balon, talagang tag-uhaw, wala halos makain yung kanilang mga alagang hayop. Ganon kabagsik talaga ang nangyari sa Israel. Well, there is no one to blame sa mga nangyari ito. Sila rin. Yun nga, dahil sa kahiyan, kabiguan, ay tinatakpan nila ang kanilang mukha. Hindi sila makaharap Dahil alam nila na sila rin ang may gawa sa sinapit nilang iyon. Sapagkat bitak-bitak na ang lupa, tuyong-tuyo na ang lupain dahil hindi umuulan. Nanlupaypay ang mga magbubukid, kaya sila'y nagtalukbong na lang ng mukha. Iniwan na ng inahing pusa ang kanyang anak na bagong silang, sapagkat wala nang sariwang damo sa parang. Dito hindi lang yung pagsakop ng ibang bansa sa Israel ang nangyari. Diba? Kumbaga sa talagang na-destroy ng gusto ng Israel, maliban doon, nagkaroon din ng hirap talaga sa panahon. Natuyo yung mga kinakailangang yung mga natuyo, yung mga tubig o yung mga ilog nila pagkukunan ng maiinom. Ganon din ang nangyari talaga. Talagang pinahirapan ng gusto ang mga taga-Israel na ito.
Nagsumamo sa akin ang aking bayan. Yahweh, bagaman inuusig kami ng aming mga kasalanan, gayon man kami tulungan mo gaya ng iyong pangako. Tunay na maraming beses na kaming tumalikod. Kami ay nagkasala laban sa iyo. Dito aminado ang Israel Tunay na maraming beses na kaming tumalikod. Ikaw ang tanging pag-asa ng Israel. Alam naman pala nila yun. Bakit gumawa pa sila? Correct. Pero mo sila, aminado sila. Maraming beses na silang tumalikod. Ikaw lamang ang makakapagligtas sa amin sa panahon ng kagipitan. Bakit para kang dayuhan sa aming bayan? Parang isang manglalakbay na nakikitulog lamang. Ibig sabihin kasi, kahit na anong daing, kahit na anong sabihin nila kay Yahweh, hindi pinapakinggan ni Yahweh yung kanilang mga daing at mga sinasabing iyon. Ang alam ni Yahweh, dapat tumanggap sila ng parusa na nauukol sa kanila upang tumino sila. Bakit para kang isang nabigla? Parang kawal na walang tulong na magawa. Ngunit ang totoo, o Yahweh, kasama ka namin, kami ay iyong bayan. Huwag mo kaming pabayaan. Yun naman pala Kaya palang sabihin ng mga taga-Israel yung ganun kasama ka namin, kami ay iyong bayan. Huwag mo tapos sa bandang huli, huwag mo kaming pabayaan. Aasa rin pala kayo kay Yahweh sa bandang huli. Bakit nagpakasama kayo? Yun lang naman ang ni Yahweh doon Ang sabi ni Yahweh tungkol sa mga taong ito, ginusto nilang lumayo sa akin. Yun. At walang nakapigil sa kanila. Kaya naman hindi ako nalulugod sa kanila. Hindi ko malilimot ang masasama nilang gawa. At paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. At sinabi sa akin ni Yahweh, huwag mong hilingin sa akin at tulungan ko ang mga taong ito. Sinabihan ni Yahweh si Jeremias na huwag hilingin sa kanya. O kahit na magmakaawa si Jeremias na huwag natulungan ang mga taga-Israel. Huwag niyang hilingin dahil sa grabing naging kasalanan ng mga taga-Israel, walang kapatawaran yun. Pero sa totoo lang meron. May dapat nga lang gawain ang mga taga-Israel. Sa halip, pababayaan ko silang mamatay sa digmaan, sa matinding gutom at sa sakit. Ang sabi ko naman, Panginoon Yahweh, alam mo sinasabi ng mga propeta na hindi magkakaroon ng digmaan o tagutom, sapagkat iyong ipinangako na kapayapaan lamang ang mararanasan sa buong bayan. Ang nagsabi niyan ay mga false prophet. Yun ang umiral nung panahon na iyon. Yung mga tunay na propeta ni Yahweh, hindi gumagana noon. Kaya false prophet ang kumakalat noon yan. Sila ang mga nagsasabi na gano'n, puro kabutihan na sinasabi na wala naman nangyayari. Gano'n. Subalit ganito ang sagot ni Yahweh, pawang kasinungalingan ang sinasabi ng mga propetang iyan. Hindi ko sila sinugo. False prophet. Inutusan o kinausap man. Ang mga pangitaing kanilang sinasabi sa inyo ay hindi galing sa akin, kundi pawang kathang isip lamang nila. So naligaw sila doon sa mga sinasabi ng false prophet. Dahil nga lumalayo sila kay Yahweh, pwede naman kasi na hindi lumayo. Bakit ginawa nila yun? Yun lang naman ang ni Yahweh sa kanila. Itatapon sa mga lansangan ng Jerusalem ang kanilang mga bangkay at walang maglilibing sa kanila. Ganyan ang mangyayari sa kanilang lahat, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak. Pagbabayarin ko sila sa kanilang kasamaan. Inutusan niya. Talagang nalulungkot din talaga si Yahweh. Yun, pinasabi to Jeremias na araw-gabi ring umiiyak si Yahweh. Dahil alam niya yung sasapitin ng matindi ng mga taga-Israel. Pero wala siyang magawa Kailangan maturuan talaga yung mga taga-Israel. Kailangan matuto. Hindi pwedeng pairalin. Yung yung lalambot ka. Tapos later on babalututin na naman ng mga taga-Israel. Wala rin.
So, kinakailangan hard way nga, Yes. sabi. Tuturuan sila ni Yahweh the hard way. Talagang libo ang mamamatay. Kapag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay sa gutom. Patuloy sa kanilang gawain ng mga propeta at mga pari. Subalit, hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Yan ang mga false prophet. Yes. Parang umabot pa nga itong linya, Tata Bert, di ba kay Kristo? Yung patawarin mo sila. Ayo. Hindi nila alam ang kanya. So, talagang meron pa rin false na mga gustong magturo at Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yes. Ayan. Thank you po, Tata Bert. Tuloy po natin verse 19. Nagmakaawa kay Yahweh ang mga tao. Uy, natay pa talaga nila. Yahweh, lubusan mo na bang itinakwil ng Juda? Kinapuotan mo na bang mga taga-Zion? Bakit ganito kalubhang parusa mo sa amin? Parang wala na kaming pag-asang gumaling. Naghanap kami ng kapayapaan, ngunit nabigo kami. Umasa kaming gagaling, ngunit sa halip takot ang dumating. Yahweh, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kaming itakwil, alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong trono. Alalahanin mo ang ating kasunduan. Huwag mo sana itong sirain. Hindi makakagawa ng ulan ng mga Diyos-Diyosang ng alinmang bansa. Alam naman pala Yun nila. nga po eh. Hindi makakapagpaambon man lamang ng ang mga langit. Nasa iyo, O Yahweh, ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makakagawa ng mga bagay na ito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapala. Dito, nagmamakaawa na yung mga taga-Juda kay Yahweh. Para bang sinisisipan nila si Yahweh dito eh. Kailangan bang sapitin namin yung ganitong hirap na ito. Kami ang bansa, kami ang mga taong itinatangi mo. Sinasabi nila na dapat aminado naman sila, naging masama sila, oo. Hindi nila iginalang si Yahweh, aminado naman sila. Pero sana naman, wag ganitong katindi ang maging kaparusahan para sa kanila. Sa sinabi nilang iyan, hindi ganun eh. Alam naman ni Yahweh kung totoo yung kanilang pagsisisi. Kinakailangan lang magsisi sila eh. Pero, hindi pagsisising pakunwari. Alam naman ni Yahweh eh, Diyos Yahweh eh. Kung tunay ang pagsisisi nila, tunay ang pagbabalik loob nila kay Yahweh, tutulungan sila. Ang problema, it took them almost 70 years para nila napatunayan kay Yahweh yung kanilang pagbabalik loob. Bakit ganun kapanahon? Katagal, di ba? Bakit ganun? So, talagang hindi pinaniniwalaan ni Yahweh yung mga sinasabi nilang ito. Yes. Diyos siya eh. Alam niya kung ano yung laman ng isip. Diyos, alam niya kung ano ang laman ng puso ng mga ito. Kahit na anong sabihin nila na nagsisisi sila, na magbabalik loob sila, alam ni Yahweh kung pakunwari, kung hindi totoo, yung mga sinasabi nila ngayon. Ang isang patunay na hindi totoo, it took them almost 70 years. Yung kasi ang panahon na naging captive sila sa Babylonia. At hindi pa yun ang no? Yung nga, nung malaman na ni Yahweh na totoo ng pagbabago nila, gumamit pa si Yahweh ng isang bansa para mapalaya sila doon. At yan ang Persia. Ganun ang pangyayari. Kaya nung panahon na ito na sinasabi nila, hindi po totoo yung mga binabanggit dito ng mga taga-Israel. Hindi po. Kala nila, mabubola nila si Yahweh. Nako. Kala nila, Diyos yan eh. Oo nga. Basang-basa sila ni Yahweh. Basang-basa. Kaya yung mga daing nila rito, yung mga iyak nila rito, hindi nila makukuha sa ganun siya. Yes. Sana una pa lang. Bilang kita man dyan,
masama ang loob ni Yahweh, umiiyak din si Yahweh. Dahil nakikita niya ang talagang kasasapitan, pero wala siyang magawa. Kinakailangang matuto ng lubusan ang mga taga-Israel. Kinakailangan yun. Kaya really, they have to, dapat talagang abutin nila yung ganitong hirap, yung ganitong sabihin na natin kaparusahan sa kanila na bigay ng Diyos. Ay, okay po ito. Wala na pala. Opo. Okay na po ito. Ayun, binanggit din pala rito yung tungkol sa Diyos-Diyos, Yung aminado sila, na sumasamba sila sa mga Diyos-Diyos, aminado rin sila na wala namang nagagawa sa kanila. Aminado sila na si Yahweh lang ang makakagawa noon. Bakit gano'n ang ginawa nila kay Yahweh? Yun lang ang tanong dyan, no? Kaya hindi sila pinaniwalaan ni Yahweh sa mga panahong ito. Correct. Yes. Thank you po, Tata Bert. Ayan po. So, sa akin po, medyo i-relate ko po sa mga recent or current events po, no? Yan po. So, ang nakikita ko pong yung laging magkasama po sa dalawang chapter nito, pananampalataya at saka disiplina. Ang pananampalataya dapat sa isang tao, hindi po talaga nawawala yan. In respect na rin po sa mga relihiyon, kung sinong Diyos sa pinaniniwalaan nyo. Importante naniniwala kayo dahil kailangan yung magpakabuti at gumawa ng mabuti. Pangalawa, disiplina. Kung mapapansin nyo, talagang parent-like po ang Diyos. Yun talaga ang actually in our modern times kung paano magdisiplina ang magulang sa mga anak. I'm sure nabalitaan nyo naman yung pagpapakamatay ko ng anak ng isang sikat po na newscaster, weather newscaster po, no, na si Kuya Kim. Siyempre marami tayong naririnig na kung bakit siya nagpakamatay at naririnig din natin yung mga taong may pinagdadaanan tulad niya. Kung mapapansin nyo po, kaya maganda rin natakil natin yung decades yung 60, 70, mapapansin nyo lahat ang kwento nila Tata Bert, Miss Linda at lahat pa nung naging guest natin. Kumpara sa ngayon, makikita nyo yung disiplina ng bawat bata nung panahon na yun, compared ngayon. Ang mga bata dati, pinapalo ng sinturon, ng walis, pinapaluhod sa munggo. Pero bakit bata pa lang tinuruan na sila ng disiplina? Hindi na umulit. Kasi yung maling ginawa nila, tinuruan sila ng magulang nila. Pero ngayon tingnan ko naman, lumaki silang matitino, lumaki silang okay naman ang buhay nila. Kung ikukumpara ko sa mga bata ngayon na, hindi ko naman nila lahat, no? May mga magulang kasing hinahayaan nila yung mga anak nilang binibaby ba o sinaspoil. Nakiki-empathize kapag sinasabi nilang depressed o may mental health na pinagdadaanan na the more kasi na malambot ang puso mo sa anak mo, the more mo hindi sila tuturuan. Sabihin na natin sa ngayon kasi kailangan mo maging malambot. Sa ngayon, pag lumaki na yan at wala ka na, paano nila i-handle yung sarili nila sa tunay na problema ng mundo? Diba? So, para sa akin, yung nangyari yon na sinasabi ng mga tao na kailangan yung mas maging kind, naiintindihan po namin na kailangan yung mas maging mabuti sa mga tao. Hindi natin alam pinagdadaanan. Pero dapat, bata pa lang, tinuturuan na silang tinuturuan mo na ng mga basic na ano yung tama, ano yung mali. Kailangan mo silang turuan na ito yung magiging consequences. Hindi na dahil, nako, wag, baka madungan ka, baka magka-germs ka, bakit? Lalo hindi sila mai-immune sa bacteria, di ba? Yan yung mga basic na na bata pa lang Pangalawa, kung may pinagdadaanan yung anak nyo or kayo mismo kahit matanda na, isipin nyo kung lalagay nyo yung sarili nyo sa sitwasyon, gusto nyo nang umalis sa mundo, gusto nyo pakamatay. Una pa lang dapat yung respeto nyo sa Diyos, respeto sa magulang nyo, respeto nyo sa kapwa nyo, na binuhay kayo ng Diyos, na binuhay kayo ng mga magulang nyo, na ang daming taong gustong mabuhay dahil sila may sakit o kung ano man rason na gusto nilang mamatay, yung opportunity na yun na sinasayang ninyo. Kasi ang pagpapakamatay, hindi siya solusyon. Isa siyang selfish act
na bakit siya selfish kasi hindi na ako inaano ng mundo, ng magulang ko, sarili mong problema yung iniisip mo. Pero yung pagpapakamatay, pagkatapos ba nun, matatapos mo yung problema? Hindi. Dinagdagan mo lang ng pag-iisip lalo, ang trauma, ang mga kapatid mo, mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo. Hindi siya solusyon. So, yun lamang po. Ayoko kasing i-validate lahat ng nagsasabi ng tumingin kayo sa therapist. Okay lang, walang problema doon. Pero sana, lalo na yung mga bata ngayon, lagi niyong kausapin yung mga anak ninyo. Huwag niyong iiwan. Kung alam niyo nang may history ng bullying, kung alam niyo may history sila ng harassment, huwag niyo na sila padala sa lugar na sila lang mag-isa. Lalo lang kayo hindi makakatulong. Or kung may kaibigan kayo at kapatid, lagi niyo silang samahan sa kahit anong sitwasyon. Dahil yun ang mga taong kailangan. Kailangan natin turuan ng mga taong maging matatag. Hindi dapat natin sila hayaan kung ano ang gusto nilang gawin. Dahil nandito tayo lahat para gabayan. At ganoon ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ako ang Diyos, hindi tayo nahayaan. Kaya nga tayo may mga pagsubok, di ba? Tinuturuan niya tayo paano natin lalampasan yung mga bagay na yun. So, yun lamang po. Thank you po. Nabanggit mo yung pagdidisiplin Yes. na pinaluhod sa bigas. Yes. Yan. Actually, may isi-share ako sa inyo dyan yung tungkol Yes. sa apo ko. Yun. Ilang taon ba si Natalie noon? Bata pa siya pero nag-aaral na siya, I think, 2nd grade. Nakagawa siya ng kasalanan noon kaya pinarusahan ko, pinaluhod ko sa bigas. Bigas po. Doon siya sa isang kwarto, iniwan namin. Ba't magtataka ako? 5 minutes na nakayanan niya. Nakaluhod ako sa bigas. At tinignan namin ng ganyan. Na ano na, simple lang, nakaganyan. Nung tinignan ko, yung pala yung bigas doon sa ilalim ng tuhod niya, hinawi niya. Madali! At tawa ko. Manang-mana! Ang tawa ko noon talaga. Imbis na magalit ako, wala na. Pero pinakita mo, natawa. Pero pinagmamalaki ko po yung apo ko ngayon, no? Pinapakita niya yung pagiging responsable niyang tao. Kahapon actually, nung pagdating ng anak ko, coming from here, siya ang sumundo sa airport. No? At ang hindi ko kaya niyang maiwang mag-isa. Doon sa bahay, doon 3 weeks na wala. Siya na mag-isa. Siya nag-aalaga ng mga birds, mga alaga na doon. Galing, responsible na. So, pinakita niya yung pagiging responsable niya. Maliban po doon, no, let's go back dito sa ating, dito po binabanggit yung sitwasyon ng Israel nung panahon na ito. Yung hirap na dinanas nila, yung kaparusahan na inabot nila, at yun ay sarili nilang gawa. Humihingi sila ng tulong kay Yahweh na sana hindi nila sapitin ito. Pwede naman silang tulungan sa aking paniniwala. Ang problema, nababasa ni Yahweh ang kanilang isipan, ang kanilang puso, na hindi totoo ang kanilang nasabi. Remember, hindi nyo po maibibenta or hindi nyo po maloloko ang Diyos. Sa mga pangyayari ngayon, ilagay natin ang sitwasyon. Ito po, ang daming biglang naging bilyonaryo. No? Dahil sa mga proyekto na iyan na nagdulot ng hindi maganda sa maraming tao. Bakit naging ganyan ang kaisipan ng mga tao na ito? Na para yumaman lang sila. Kaysa hoda kung ano ang mangyari sa kanilang kapwa. Every time na makikita ko sa balita, yung mga tao nasira ang normal na buhay nila dahil binabaha ang kanilang lugar. Gawa ng mga proyektong ito na hindi napakinabangan. Inaakala ng mga tao, siguro yung mga taong ito, nagbibigay din ng donation siguro sa simbahan o sa mga association na nagbibigay para mapagtakpan yung ginawa nila. I-assume natin na ganyan. Pero yung ganyan po, nakikita ng Diyos yan kung totoo ka o hindi. So,
katulad ng mga taga-Israel, meron din pong kasasapitan kayo na nakalaan sa inyo galing sa Diyos. Pwedeng parusa na matatawag na, pero I know, hindi nagpaparusa ang Diyos eh. Pero may mangyayari niya na hindi maganda sa inyo. Remember, kung ano ang ginawa mo sa aking amang kapatid, si Jesus mismo nagsabi, ay ginawa mo sa akin. Marami ang naghirap dahil sa ginawa nyo. At hindi lang, yung mga naghirap na taong ito, hindi mo lang sa kanila ginawa yon, ginawa mo mismo sa Diyos. Yun lang po masasabi ko. Thank you po, Tata Bert. At mamaya po, 10 o'clock may online prayer vigil po. And then bukas po, Tata Bert? Bukas, at 8 o'clock, yung Novena prayer ni Tita Hermie at 8 o'clock nga po yun. Then bago po magabutan bukas, yung 159th lecture. See you bukas sa gamutan. Salamat po. Yes. Let's pray po na sana gumaling na po lahat ng taong may sakit. Ayan. Thank you so much po sa inyo. God bless. Yan.